Hi guys! Welcome to another episode of Same Feels. And for today's episode, kasama ko nga pala ang isa sa mga pinakamatagal kong kaibigan, si MJ. So, balik, kamusta ka naman ngayon? Okay naman. Okay ka naman? Paano okay? Okay na soso o masaya ka naman sa buhay mo ngayon? Goods lang. Goods lang. Kalmado. Yan ang pinakagusto kong marinig, yung kalmado. Kasi pangit naman yung sobra-sobra eh. Sobrang saya, di ba? Kasi lahat naman natatapos. Hindi, joke lang. Ano lang yan? Hindi, pangit din yung sobra. Yung sobra pangit din. So, sakto lang. So, I wanna go back, no? Paano pa tayo nagkakilala? At saan tayo nagkakilala? Sa isang BPO company, sa TASAS. Sa TASAS. Sige, papangalanan na natin sa TASAS. Bago tayo magsimula, if you are on YouTube, hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa bawat episodes. If you like listening to stories and conversations, I'm also on Spotify. For other videos and happenings, follow me on my TikTok and Facebook accounts. Ka-workmate tayo dati sa TASAS eh. And take note, ang TASAS, for the record, ang TASAS, ang isa sa masasabi ko siguro na maayos sa company na napagtrabahuhan ko. Ikaw? Oo, I agree. Kasi ano din yan, isa yan sa parang pinaka-friendly. Oo. At saka yung management approachable. Mabait talaga. Maayos, no? Medyo maayos talaga yung pamamalakas. Not perfect, pero sila yung by far na pinaka-maayos talaga. So, kumbaga, isa yan sa i-recommend ko ng paulit-ulit. So narinig niyo yan, TASAS, i-recommend daw kayo. Baka naman pwede niyo kami kunin bilang endorsers ng company. Hindi, actually, totoo, be. Meron akong mga friends na naghahanap din ng lagi kong nire-recommend yung TASAS talaga. Yung Anonas. Oo, yung branch. Yung talaga, sabi ko panalo dyan as in. Kumbaga, makakasurvive ka dyan kahit critical wallet na. Which leads me to the recent situation na nangyari sa isang BPO company. Di ba, recently nagkaroon ng earthquake. So, wini-wish namin dun sa mga nakaranas na earthquake, na sana okay na pala kayo ngayon. So, quick break. So, yun, going back, nagkaroon ng earthquake, tapos si agent lumabas ng company. Tapos tinext siya ngayon ng kanyang TL, minessage ata siya sa chat nun eh. Parang sinabi na based on our records, you are tagged as AWOL. So parang i-issuehan daw siya ng NTE pag hindi siya bumalik. Parang ganun yung context. So para lang, just so everybody knows, ang ibig sabihin ng NTE ay Notice to Explain. Ito yung mga binibigay sa mga incident na kailangan magpaliwanag ng ahente. So yun, going back, chinat siya sa messenger, parang sinabi na bumalik ka rito or may issuean ka ng NTE. So I wanna get your insights about that situation. Kung sa'yo nangyari yun, anong mararamdaman mo? Siyempre, normal na reaction ko talaga dun is magagalit. Kasi instead na kumustahin ako bilang ahente, alam mo yun, siyempre magagalit talaga ako ng ganun. Siguro baka makapagbitaw pa ako ng hindi magandang salita. Kasi normal naman yun eh. Kasi hindi naman siya usapin lang na simple lang, na lalo na safety yung nakasalalay, di ba? So, para sa mga TL na sana maging na lang kayo, maging nice na lang kayo sa mga ahente nyo na ba yung kahit isang araw lang na, let's say, syempre, business as usual, baw pa rin siya, pero dapat maging pa rin kayo, makatao pa rin kayo sa mga ahente. Kasi, kung wala rin naman sila, sa tingin nyo ba tatakbo yung business? Hindi naman eh. Ano ba yung i-sacrifice nyo lang yung isang oras or wala pa nga 24 hours yan eh. Kung hindi naman 24 hours na nag-ooperate yung company, di ba? So, alam mo yun, ano ba yung i-sacrifice nyo yung ilang hours, 9 hours or 8 hours? Diba? Kumustahin nyo yung mga ahente niya, okay pa ba kayo? Huwag nyo nang pilitin na papasukin pa. Parang instead, sige, i-push nyo pa na, sige, go home, tingnan nyo yung mga pamilya nyo kung okay pa ba, meron ba, and then balitaan nyo na lang ako. Dapat ganun, diba? Parang, yun kasi yung parang pinaka-basic na tawag dyan, na yung parang mabibigay mo sa ahente mo
na don't worry, ito magpahinga ka kung kailangan, asikasuhin mo muna yung pamilya mo, yun mo muna isipin mo, wag mo na trabaho, and then bukas kung okay na, tsaka tayo mag-usap. Ganon. Diba? Parang maging makatao ka kasi tao ka, hindi ka tagapagmana ng kumpanya. At kahit maging tagapagmana ka ng kumpanya, ayun nga, kung ganyan naman yung attitude mo, aalisan ka. Malulugi pa rin yung aalisan ka ng tao kasi hindi ka, wala kang puso. Pusa pa. Pero ayun nga, tama ka doon, 'di ba? Parang instead na kamustahin mo muna kasi syempre hindi yan sino ba magiging mentally stable kapag nakaranas ng malakas na earthquake? Trauma yan. Lahat hindi magiging mentally stable. Ang dami case to case basis, ang dami natin iisipin Okay ba family natin? Okay ba yung gamit ko? Okay ba, safe ba bumalik sa loob ng building? Ayoko kasi may trauma ako, baka bumagsak yung building, di ba? So may aftershock. Yun, may aftershock. So siguro, instead na sinabihan kagad na, okay, nasan ka? Ganyan. Siguro dapat hatid parang after making sure na okay nang bumalik sa building, siguro dapat dual din yung pagkakamusta niya sa agent. Parang sinabi niya na, where are you? Okay ka lang ba? Kasi kung okay ka lang and wala kang ibang iniisip, na-secure namin na okay na rin yung building, okay na rin, wala na daw aftershock, ganyan. You can go back if you like, if you prefer, di ba? Pero kung hindi ka mentally stable, hindi ka rin naman makakapagtrabaho di ba? Nang maayos pagbalik mo sa desk mo kasi nandun yung worry mo Mas okay talaga na na lang, give the choice to the agent. Parang sasabihin na, okay, you can go home. Kung sa tingin mo hindi ka mentally okay, and marami ka pang dapat iisipin o dapat unahin like your family or gamit mo, sige, go home, di ba? So mas okay sana yung ganung approach, pero hindi parang kitang-kita sa text message na mas importante pa talaga yung trabaho kaysa dun sa tao di ba? So hindi naman din talaga makatao yun. At saka dapat ibigay mo na yun. Kumbaga, ibigay mo na yung araw na yan sa mga ahente mo. Kasi ang dami namang araw Paano nga kung yun nga, may nagkaroon pala ng pinabalik mo, then bumalik si ahente, nagkaroon ng aftershock and then namatay. Hindi ba konsensya mo yan? Tama. Kasi kahit naman malugi ang business, kaya nyo pa ibangon yan kaya nyo pa habulin kung may stats kayong hinahabol sa sa end of the month, diba? Pwede pang habulin yan or next month, pwede pa, pero pag namatay yung ahente or paano na? Diba? Mababalik mo ba yun? Hindi na mababalik. So dapat pag mga ganyang klaseng calamities na lindol-lindol, hayaan mo na, ibigay mo na yan sa ahente mo. And then kapag yun nga, safe na bumalik sa building, ganyan. Tsaka kayo sa GC na, guys, okay na ba kayo, ganyan. Kung okay na, safe na bumalik dito, yun nga, kung makakapasok kayo kinabukasan, pumasok. Kung hindi, at sa tingin nyo, okay lang, maintindihan ko. Ganun. Diba? Saluhin mo na lang yung galit na. Siguro may intindihan naman yan ng nasa taas. Kasi dapat hindi talaga naman yan, kumbaga simple lang Diba? Hindi yan simple. Kumbaga buhay yan. Buhay na tao ang nakataya. Hindi pwedeng na safe naman, wala nang aftershock. Paano nga kung nagkaroon? At nagkaroon, may namatay. Anong gagawin mo? Pero alam mo, ipopost ako, willing ako iposta. Sigurado kapag kunyari pinayagan nila na, okay, sige for this day, mag-take ka na ng time off at asikasuhin mo yung dapat mo asikasuhin dahil sa nangyari earthquake. Ipopost ako. Baka sabihin yan, yung day off mo, pwede ba natin ipalit? Kasi hindi mo kasi hindi mo na hit yung trabaho First po, sa lahat po dyan, hindi po natin expected ang earthquake. So, syempre, binigyan mo nga sila ng choice, parang binawi mo lang din. Kasi ngayon, di ba, rest days are there para din naman sa kapakanan ng mga ahente. So, kung may dalawa silang day off o time off, di sana, gamitin pa rin nila. Hindi yung parang magiging required na, dahil absent ka naman pala dahil sa earthquake, di ba? Papasukin ka lang namin sa isa pang, in replacement. Pero again, pwede rin naman maging discretion niya ng agent. Kasi minsan, pumapayag sila out of money, di ba? Parang, kasi hindi tayo bayad. Pero sa mga company naman dyan, BPO company, during those situations naman pag-earthquake, sana naman, sagutin din nila. Diba? Yung parang sige, for your safety. At sagutin na lang din natin yung
yung one day na yon para sa inyo. Tulong na lang ng company. Totoo. Sa iba naman, malaki na yon, malaking bagay na yon, di ba? Nabayad pa din. So yun, bilang napag-usapan natin yung isa sa mga medyo toxic na nangyari na dito natin mapapatunayan na sa ibang BPO company talagang may toxic trait ang management na kahit na agaw buhay ang pinag-uusapan, importante yung stats, importante yung attendance. So bilang napag-usapan natin yan, gusto ko malaman ano pa ba yung ibang toxic experiences mo sa working in a BPO company. So hindi po kami magda-drop ng company So overall na lang. So mag-isip in general na lang. So isip na lang siguro tayo ng tig-2 siguro o tig-3. Yung talagang tumatatak sa isip mo na bakit ba ito nangyayari sa akin? Ba't pumasok ko dito sa company? Ba't nangyayari sa akin to? So yun, ikaw muna. Ano yung sa tingin mo, yung tumatatak sa isip mo, top 1 na toxic experience? Una, yung ano talaga, yung mandatory OT, yung bigla na lang ipa-flat sa schedule mo kung kailan pa-end of shift na, doon pa talaga magugulat ka pag refresh mo. Sasabihin ng TL nyo, guys, i-refresh nyo yung EIX. Ganon. Tapos, EIX? Parang OX ba yan? Oo, parang doon mo makikita yung schedule mo. Okay, Anong time ka magbe-break, lunch. Okay. Tapos, ayun nga, parang magugulat ka na lang, may 2 hours ka na tapos yun nga, kailangan ka. Ay, talaga nangyari yun? Parang di ka pa papabayad, nakita mo na agad. Nagko-calls ka pa, tapos may maririnig ka, guys, or may chat pa yan, bukod dun sa sisigaw, may chat pa yan sa nyo, pinaka ng team nyo na, yun nga. Tapos mayroon silang i-send sa'yo na email. Tapos dapat nag-agree ka doon. Kasi pag hindi, parang DA ka, disciplinary action. Tapos may points kemerot yan. Basta ganyan dati yung naranasan ko. Pero syempre, bilang panto bayaning puyat. Ganun. So, wala ka namang choice Although may choice ka naman pala. Pero kapag humindi ka kasi, yun nga, magkakaroon ka na ng points or DA and then pag-iinitan ka. Di parang wala ka ring no choice. Yun nga parang sana inano nyo na lang ako. Pero yun nga, parang may choice ka na wala. Kunwaring may choice, pero wala talaga. Wala kang no choice. Wala talaga, salita lang yun. Pero ayun nga, yun yung isa sa pinakaayaw ko yung syempre ikaw parang gusto mo na umuwi or may importante or pagod ka na, let's say, ganyan. Tapos and then, yun nga, maano yung plan mo na ano ba yan, nagkaroon pa na. Kahit pa sabing 2 hours lang yun, guys, malaking bagay pa rin yun, Hindi malaki talaga yun. Ikaw ba naman mag-take ng calls sa paka-queuing, bula-bula. Bula-bula. Uuwi ka pa nga lang ng 2 hours, tapos traffic Alam mo nang mahalaga yung 2 hours di ba? Pagod na pagod ka na Instead na nasa bahay ka na, nagpapahinga. Diba? Nagpo-calls ka pa. So, pero ang talaga nun ang toxic talaga nun, ibig sabihin naka-flat na, tas bawal ka hindi. Diba? So, parang disciplinary action. Kailangan mo mag-acknowledge dun sa sinandila sa GC. Hindi, for me, hindi din siya makatao. Hindi talaga. Hindi talaga. 2 hours is 2 hours. Kahit nga 1 hour Kahit 30 minutes What if 30 minutes na lang may usapan kayo ng anak mo? Yung mga pamilyado dyan, 30 minutes na lang, kailangan mo nandun on time ka na sa celebration. Pero di ka nakarating kasi pinag-mandatory OT ka. So, di ba, yung life mo medyo naapektuhan, yung personal life mo. So, wala naman din problema sa pag-OT as long as siguro properly na-set yung expectation o kaya ahead of time, di ba? So, pero yung mandatory, sana medyo mawala na yan. Tsaka yung rest day OT. Isa yan sa pinakaayaw ko. RDOT, ang ginagawa ko talaga, pag kahit sabihin platted na, hindi. Isyuhan mo ako bigyan mo ako ng DA. Wala akong pake. Kasi last day ko rin, kukunin mo pa. Nag-OT-OT na nga ako sa regular days ko. Tapos pati pa naman last day ko. No, parang bahala talaga. Makikipagmatikasan ako sa ganun. Tsaka kung, let's say, parang inanonin nila na binigyan ka ng first, ilalaban ko talaga sa HR na hindi pwede yun. Kasi OT, naman yan nasa sayo naman yan kung gogora ka or hindi. Pero hindi dapat yan ginagawang mandatory. Hindi dapat. Hindi talaga dapat. Kasi syempre, oras mo din yan So, choice mo dapat yan. Kasi mandatory OT. Ay, nako. Bawal ka humindi. Isa ko sa nag-agree dyan Pero hindi yan ang isa sa mga memorable ko Siguro, kung ako naman, yung share ko doon sa pinaka-toxic, siguro yung pinaka-naalala ko, hindi ko makalimutan,
is yung early in. Nagkukwentuhan kami yan dati guys nakwento ko na sa kanya yun. Dumating ako sa floor like 15 to 20 minutes earlier. Para pagdating ko doon, sobrang queuing nung calls. Ibig sabihin pong queuing, sunod-sunod yung tawag na hindi na magkamayaw. Ang daming waiting doon sa parang hold. Ang dami pang waiting. Sabihin natin, pag sinabi talaga marami, hundreds na pinag-uusapan. So pagpasok ko doon, 15 to 20 minutes earlier ako, biglang pumunta yung OM sa gitna. Nakikita ako, nag-aayos. Chill-chill pa ako, nag-aayos. Biglang sumigaw sa akin. Sabi sa akin, Cholo, what are you doing? Log in. Are you not going to help the company? Ginanon ako. Tapos ngayon ako, nashock ako kasi pagtingin ko sa oras, sabi ko, 15 minutes pa. Sabi ko, alam mo kung anong ginawa ko? As much as I would like not to disrespect the OM, nag-walk out ako. Kasi unang-una, hindi naman niya ako pwedeng pilitin. Pangalawa, excuse na lang po sa mga nagtatrabaho pa rin sa hindi naman sa dinidegrade ko din yung pangalawa, yung pay grade ko, yung binibigay na bayad sa akin is hindi naman din ganun kalaki. So, parang bakit kailangan kong maging super 101% maging dedicated na early in, ilalagin ko. Nandun nga pumasok ako ng maaga para hindi ako magmadali. So I would like to dedicate myself extra time para mag-prepare, ikalma yung sarili ko. Kasi guys, do sa account na yun, talagang bubula bibig mo Tsaka majority ng mga tumatawag galit. Totoo. So syempre, kailangan mo munang prepared. Meron na naman akong battle na haharapin, di ba? So yun, for me, dapat hindi na i-allow yung early in, di ba? Pero po saan tayo, may mga makaka-relate na mga sobrang concerned sa team, ganyan. Ay, tutulong ako kasi concerned ako sa team natin, sa stats ng team natin, ganyan. Please, pinapakausap ko, tigil-tigilan nyo yan. Tigil-tigilan nyo kasi, pwede ka naman magkaroon ng dedication in other ways, di ba? To help the team. Pero yung siguro maapektuhan yung personal time mo, tapos yung well-being mo maapektuhan. Tapos hindi mo iniisip kung ikaw yung tao na gano'n na sobrang pabibo ka, tapos hindi mo iniisip yung welfare ng iba, yung mga ka-team mo, ay tigil-tigilan nyo po yan. Kasi for me, against talaga ako sa ganyan, di ba? Parang if you are really concerned about the team, isipin mo rin yung mararamdaman ng mga ka-team mo, di ba? Huwag masyadong pabibo, pero wag din pasaway. Oo. So, ano yung pangalawa? Yung pangalawang naiisip mong experience. Yung huddle, yung before kayo before na trabaho. Start ng shift. Ano yan? Outside the shift talaga? After din. After din. So, before and after, may huddle. Tapos, rin siya, mandatory din siya. Yung iba, kaya na mga Honda moves. Kasi yung Honda. Pagka, kunyari, magsi-CR lang, pero yung pala, diretso, uwi na. Kasi nga, yung mga, based lang naman to sa na-experience ko. Alam mo yun, talagang sa GC nyo, magsasabi na, guys, pumunta kayo ng maaga, like 1 hour before yung shift kasi may huddle tayo. Pero hindi yun bayad So, diba, parang, my God, parang imbis na itutulog ko pa or ibabiyahe ko, alam mo yun, parang mas mahaba pa tuloy yung preparation ko or mas maikli pa yung tulog ko para lang maka-attend dyan sa huddle na yan na hindi naman bayad na TY lang. Tsaka minsan yung huddle, sasabihin nila 30 minutes, tapos magugulat ka 2 hours na. Yun nga. Tapos, after din ng shift nyo, meron pang huddle, 5 minutes daw. Pero huwag ka maniniwala. Huwag ka maniniwala, scam yan. 30 to 1 hour. Isa sa mga biggest scams ng ng BPO. Ganyan. Tapos yung pala, nag-ano na kayo about sa policy, sa updates, ganyan-ganyan, para, let's say, lalo na pag may yung may na-call out, tapos yung team nyo kailangan ganito, ganyan-ganyan. So, di ba, agad nila yan. Pag-uusapan agad yan. Tapos ayun nga, so ikaw, uwing-uwi ka na, pagod ka na, wala ka na rin namang naiintindihan dun sa huddle nyo kasi ang gusto mo na lang umuwi. Pagod ka na So, oo ka na lang. Ganon, ayun yung pinaka-ayaw ko kasi nga. Na-experience ko yan. Tapos, ang dami na nagreklamo.
nakarating na sa HR, sa pinakaano, and then yun nga, tinanong bawat team, tapos sinabihan kami ng mga TL namin, guys, walang manlalaglag, ganyan-ganyan. Hindi pwedeng kasi para tayong mawawalan ng work, kemerot, ganyan-ganyan. Tapos nung tinanong kami, sinabi na lang namin na, wala pong huddle. Tapos alam mo ba, napakaano talaga ng kapalmuks talaga ng mga TL. Kahit na may gano'n na, let's say, ngayong araw na to, ginawa, yung pinaka-OM or kaya yung pinaka-mas ahead pa sa kanya na nagtanong-tanong. Pag after pa ng shift namin, meron ulit ganun. Oo, parang, alam mo yun, parang gusto mo na lang sumigaw na, ano ba yan? Hindi ba kayo marunong mahiya? Parang hindi na nga namin kayo nilaglag eh. Tapos, gagawin nyo pa ulit. Parang tinitake advantage, parang kinocontinue nyo pa rin gawin niya na hindi naman na dapat. Ganun. Ay, naano ko yan, be, sa dito banda sa Cubao. Sa banda sa Cubao. Oo. Pangalanan na ba natin? De, joke lang. Huwag natin pangalanan. Yun nga. Basta yun, isa yun sa pinakaayaw ko na, oh my God. Bukod pa yung, yung huddle na yun, dun sa meeting nyo, na within naman, dun sa shift. Ganon. So, diba, okay lang, siguro medyo carry bills pa kung bayad eh. Kaso hindi. Diba? Kung mag-aharangin ka talaga lalo pag pauwian, saan ka punta? CCR lang nako. Samahan mo nga yan, ako naniniwala mag-CCR lang yan. Ganon. So, parang alam mo, ikaw mabubisit ka na lang. Yung iba talaga, waste na lang. Kanya-kanyang sibat talaga. Bahala ka na. Parang gano'n. Tapos kinabukasan, yung TL mo nakasimangot sa'yo. Oo, parang hindi ka na pinapansin. Oo, tapos pag maghingi ka ng support or may tatanong ka, parang iwas sa iwas. Walang naririnig, walang nakikita, invisible ka, gano'n. Parang nagtatampururot na jowa yun, ha? Totoo, gano'n. Invisible ka sa paningin niya, gano'n. Wala siyang nakikitang ikaw. Diba? Tapos ikaw naman, mabubisit ka na ba naman ito? Diba? Parang, imbis na ganahan ka magtrabaho, bahala ka dyan. Oo. And I think siguro dapat yung huddle nangyayari talaga within shift eh. Oo, kasi bayad eh. Dapat bayad eh. Hindi dapat outside. Dehado ka na sa oras, dehado ka pa sa pay. Diba? Kasi di bayad eh. So, TY lang eh. Tapos dehado ka pa sa sermon. Kunyari kapag ka na napag-usapan yung specific, may certain issue na napag-usapan, tapos nakagawa ka doon, apektado ka kasi nagkamali ka. Ano pa yan? Double pompiang sa'yo na, ito kasi si MJ, ganito, nagkamali. So, di-discuss natin guys, nagkamali kasi si MJ. Parang kulang na lang, may spotlight ka eh. Mapapahiya ka. Kulang na, in short, mapapahiya ka. Totoo. So, ayun, tapos, siguro ang sa akin naman, yung pangalawa kong toxic na experience is yung in general sa BPO setup So, siguro yung pangalawa is yung sobrang perfectionist na QA. Na kunyari, talagang ultimo tuldok na pagkakamali mo, talagang kanya, titirahin kanya para umano ka, yung parang ma-markdown ka, di ba? Although, trabaho naman din talaga ng mga QA niya. Hello sa mga QA dyan, kasi naging QA din ako, so medyo alam ko naman din perspective sa ganung level. Pero kasi minsan kapag sobrang higpit na natin din, o kaya hindi naman properly nasa-set your expectations, o kaya di ba pag may mga changes na nangyayari, hindi na ipaparating sa mga ahente in a timely manner, minsan yung iba absent, minsan may isa. So dapat we should not take it against them na kunyari umabsent sila, nagkaroon ng absent sila, sabihin natin may emergency, nagkaroon ng updates, tapos nagkamali siya, tapos ikaw QA, wala ko pa basta nagkamali siya, i-markdown ko siya, diba? So may mga scenarios po na ang terminology po auto-fail, diba? Parang alam na ng mga call center agent yan, yung auto-fail. So diba pag nagkamali ka sa policy, automatic 0 yung score mo. So, ano po ba yung impact nun? Pag 0 yung score mo, ang hirap bawiin nun. Kailangan mo ng 1:7, depende sa scoring ng company. Pero yun, medyo nanggigigil din ako. Naging QA ako, pero nanggigigil ako sa ganung pamamalakad na, okay, 0-0, di ba? Hindi naman dahil gusto kong isaalang-alang yung reputation ko bilang QA noong mga panahon na yun. Pero, siguro sa akin, as long as smooth na, lahat na naiintindihan 100%,
'Di ba? Lahat naiintindihan yung proseso, yung polisiya ng specific yung basta yung mga rules and regulations na kailangan sundin, as long as naiintindihan na ng lahat. Then that's the time na kailangan stricto ka na talaga. Pero kung kakapasok pa lang, tapos gano'n, tapos wala namang masyadong impact sa mga ganap-ganap sa mga paligid, siguro dapat papasok pa rin yung consideration natin, di ba? Yun, isa sa mga toxic sa akin. Parang if we keep on marking down din na yung mga tao, sa atin din yun magre-reflect as an account, as a whole company, di ba? Kumaga, bagsak tayo lahat, di ba? So yun lang yung Pangilan naman yung tinanong ko sa'yo? Pangalawa na yun? Pero tingin ko pwede pa tayo pumangatlo. Ano pa yung naiisip mo? Para naman ma-discuss natin lahat, di ba? Para yung mga nandyan, makarelate sila. Pero yung sa akin naman yung siguro pangatlo yung team building, pero mandatory. Kumbaga, sumama ka o hindi, dapat may ambag ka. Oo nga. Ayaw ko yun. Kasi nga, kaya nga ako hindi sasama dahil nga... Team building. Oo, kasi let's say, may paggagamitan ako ng pera na yun, nakalaan yun sa ganito, ganyan. Ganon. Tapos, pipilitin ka kailangan sumama kasi pag hindi sumama, ganyan. Parang, matatakot ka pa na, parang tatakutin ka pa na kapag hindi ka sumama, parang hindi ka tuloy belong na bahala kapag nagkaroon ng Kemerut, hindi ka isusupport or hindi ka i-assist, ganun. Tapos yun nga, pag sinabi wala talaga, kahit sabi mo wala talaga akong pera, sige utang ka na lang tapos bayaran mo sa akin. Ganon. O kaya, kung pinroblema mo pa yung pag ma'am, hindi po kasi ako sasama talaga kasi may lakad ako, ganyan. Mandatory yung ambagan kasi nakaano na yan for, ito sa team natin, kung ilan yung team, ilan tayo sa team, naka-divide na yan sa, Kemerut, ganyan, yung natin, yung pera, yung, natin, budget natin sa team. Parang, kung trip nyo, kayo na lang. Kung gano'n, hayaan mo na ako, wag mo na ako, kasi pagdating naman sa trabaho, ginagawa ko naman yung trabaho ko unless meron kang di ba? Hindi naman related sa trabaho, although may pagka-related pa rin naman, kasi nga, yan, banding nyo yan Pero kung wala naman alam mo yun, wag mo nang ipilit sa tao. Kumbaga, intindihin mo na lang kung sino yung pwede, hayaan mo na. Parang yung mga hindi, intindihin mo na lang kasi may ibang tao talaga na kahit naman gustuhin, hindi rin talaga nila kaya or let's say may mga pangyayari na mas kailangan nila unahin kaysa magsaya-saya. Yung kapasidad ba nila na sumama, hindi sumaswak doon sa plano nyo? Oo. Kumbaga wala namang masama mag-team building. Wala namang kasi nga syempre, para balance din naman talaga yung sa work mo, pati yung at least meron kayong bonding ng TL mo, ng mga teammates mo. Pero yun nga, kung wala naman yung isa, hayaan nyo na. Huwag nyo nang parang, yung parang inaano pa, dinidikdik pa. Oo, tapos pag-uusapan pa sa sa GC, hindi mo alam. Tapos kunyari, let's say nagkulang sa ganyan, kasi kulang yung namin dahil hindi sumama si ganito, ganyan Or nag-abono na lang tuloy si ganito. Yung parang i-gaslight ka pa, hindi man direkta, pero nababasa mo as if wala ka dun sa GC. Parang low-key na nagpaparinig. Tapos maaawa ka na lang kung sino man yung, mga hindi sumama. Siyempre kayo, let's say ang hindi sumama, 3, 4. Siyempre sino si mama, alam kung sino yung mga taong yun na alam mo yung minsan maawa ka nila kasi parang napapahiya sila na hindi naman dapat. Ganun. Tapos, pag hindi ka lagi sumasama sa team building, iba yung treatment ng TL sa'yo. Mas close niya yung mga nakasama niya. Banding niya, lalo na sa yosi, ganun, sa kain-kain. Hindi dapat ganun, dapat fair. Dapat fair. Ang take ko rin dyan kasi, dapat din, kinoconsider din siguro yung nararamdaman nung ini-invite nilang ahente. Kasi hindi naman lahat kasi outgoing o kaya outgoing o kaya extrovert Marami mga introvert, ayaw talaga sumama kasi nga, parang hindi sila komportable sa ganung setup na mag-team building, ganyan, sama-sama kayo, ganyan. On the other hand, we must also consider yung point ng company. The reason naman talaga behind team building is para maging close kayong lahat. So hindi naman porke sasama ka sa team building, kailangan mo nang
ilabas all out yung confidence mo, mawala yung pagka-introvert mo. Ang purpose lang talaga nun is yung team building is para maging strong yung team nyo, di ba? Yung bonding nyo. Yung sa team kayo, ganyan. Pero of course, yun nga, kung pagko-combine din mo yung dalawang consideration na yan, siguro mas maganda na huwag niyong pilitin yung tao kung may pinag-uusapan tayong araw. Huwag niyong pilitin na, hindi, kailangan mo maging available sa araw na yan. Di ba? So, kailangan ambag talaga. Oo, pero kasi dapat lahat yan, kung sabihin natin, 10 sila sa team, kailangan lahat yan, i-consider mo yung kanilang availability, kanilang preference, di ba? Kanilang budget. So, kailangan ganun. Sa next episode, pag-usapan naman natin yung mga positive na nangyari. Sa ngayon kasi yung mga toxic na nangyari na pag-usapan natin eh. So, gusto ko siguro malaman kasi being the topic for the day, na pag-usapan natin yung lahat ng mga toxic na experiences natin sa company. So, dumating yung time na kailangan natin gumraduate sa pagtatrabaho sa BPO industry. Ano sa tingin mo yung pinaka turning point? Sabihin natin yung parang, ito na, ayoko na talaga mag-BPO. Gusto ko na talagang uwalis. Parang yun yung ano mo, pinakadahilan mo, reason mo bakit umalis ka na sa BPO industry. Ako yung yung ulit-ulit. Paulit-ulit? I mean, hindi ko alam, parang feeling ko kasi stagnant na ako. Okay. Parang, hindi ka na gumagalaw. Talaga nandun ka parang na. hindi ka na nag-grow. At saka wala kang will na mag-apply pa sa mas mataas ang posisyon. Yung ganun. Parang feeling mo sa sarili mo na, ay hindi talaga siya para sa akin. Parang temporary lang ito. Pero although, sa akin naman, personally, thankful naman din talaga ako sa BPO kasi sobrang laking tulong niya naman niya sa akin as a breadwinner ba. Ganun. So, although, ganun naman talaga malagi naman may positive, may negative. Pero, syempre, kung gusto mo talagang magtagal sa BPO at sa tingin mo, yan na talaga sa tingin mo, dyan ka na talaga. At hindi mo na nakikita yung sarili mo sa ibang career pa na pwede mong pasukan, ayun, mag-strive ka na mag-apply ka sa mas mataas ang position, ganyan. Pero kung, ayun nga, sa akin kasi na-feel ko na hindi talaga ako para sa call center. Para hindi ka talaga gumagalaw kasi. Hindi na ako nakalaan para sa BPO. Naramdaman ko na yun. Kasi parang, yung pumapasok ka pero wala ka ng gana. Ganun. Yung parang feeling mo, parang patay na buhay. Pasok na lang para may bayad. Kasi kailangan ko ng pera May terms na tinatawag dyan, yung parang silent quitting. Silent quitting din. Yung parang, yun ang term nila. Tapos pumapasok ka na lang kasi yung ka-close mo na ka-work mo, na teammates mo, andun pa rin. Kumbaga, iniisip sila mo na lang motivation mo. Pag nawala sila, tsaka na lang din ako aalis. Ganon. Pero pag yun nga, pag na-feel mo na yung gano'n na parang hinahanap mo pa, ano bang purpose ko? Ba't pa rin ako nandito? Parang hindi, although na let's say, lumaki na yung sahod mo, kumbaga kahit pa paano, yung parang may time talaga na parang hindi ka pa rin, yung parang yung pakaramdam na hindi, parang may kulang, something gano'n na, yun nga, ma-feel mo na hindi talaga ako para sa ganito. Meron, nasa mo rin nasa feels mo rin same feels, di ba? Pero, yun nga, siguro, sa akin naman, yung turning point ko siguro na umalis sa BPO. So, ito lang kakalaruin lang natin this is just based on our experience at sa aming pananaw lang, no? So, we don't mean to offend anyone doon sa mga pinag-uusapan namin. Lalo-lalo na sa sa turning point namin. Siguro, ako, number 1, is na-feel ko na nandun ako sa lugar na parang hindi na enough yung nakukuha ko. Diba? Salary-wise, hindi na enough. Kasi may mga gusto kong mangyari sa buhay ko na hindi ko matutupad pag nagtrabaho ko sa BPO. So, hindi ko po dinedegrade ang BPO industry. Sa akin lang, hindi dumating na yung point na hindi na siya nag-work sa akin. So, pangalawa is, siguro, yung toxicity talaga ng environment. So, ayoko na ng ganito. Ayoko na. Kasi may mga tao talaga malalakas sa loob na kaya nilang lunukin yung sana all, nilulunok lang. So, yung mga ganon, di ba? So, ako hindi ko na kaya. So, mentally, hindi ko na siya kinakaya. So, yun yung mga turning point sa akin. Kaya, I had to
find new ways, di ba, kung paano makakaalis. So, masasabi ko na graduate na ako sa BPO industry. So, last na tanong na lang. Sa conversation natin na to, ano yung masasabi mong final thoughts mo doon sa experience mo ng pagkakaroon ng toxic management at doon sa mga pwede mong sabihin sa mga tao na nandyan pa rin sa ganyang sitwasyon para dumating na sila sa point na makagraduate sila, makapag-assess sila sa sarili nila, nag-graduate na sila at umalis na sila sa BPO industry. We don't encourage anyone, ha? Ito lang yung take mo na yon. Ano yung final thoughts mo sa mga napag-usapan natin? Siguro, wala akong maisip eh. Wala akong thoughts. Ano ba yan? Ikaw muna. Sige, ikaw muna. Ikaw muna. Sige. Sa tingin ko, siguro, number 1, kung pag-uusapan natin yung mga toxicity, magbago na tayo. Yung sa kung paano natin pinatatakbo yung company. So, parang magbago na tayo. Let's think more of the welfare of the people around us, yung mga agent, hanggang sa, kahit nga doon sa pinakamababa di ba? Yung pinakamababang trabaho Huwag na tayo mag-name ng position, pero doon sa pinakamababang trabaho, consider naman, magkaroon naman tayo ng consideration, maging tao naman tayo, maging makatao naman tayo, di ba? So, gets ko rin yung concern natin about the company, pero syempre, gaya nga nasabi mo kanina, hindi naman patuloy na tatakbo yung company kung wala yung mga tao na nandito sa baba, di ba? Yun lang, more consideration. And yung pangalawa, yung sa turning point para ma-assess ninyo, siguro kailangan isipin nyo yung sitwasyon na kung nasan kayo ngayon. Kasi wala naman sa amin na sagot Totoo. For me, wala sa akin na sagot. Wala sa kahit ilang podcast o vlogs pa o kaya Google lang i-search nyo, di ba? Nasa inyo ang sagot. Nasang sitwasyon ba kayo ngayon? Kumbaga, ano ba yung mga nag-work sa hindi? So yun lang yung final thoughts ko. So kung kailangan yung gumraduate, kailangan nyo nang iwan yung pag-BPO, nasa inyo po ang sagot. Wala sa ibang tao. Yun lang. Ikaw? So, pinaka-final thoughts ko about naman in general na lang parang, yun nga, kung kailangan mo naman din talaga mag-stay ka sa BPO, parang go, push mo yan. At kung sa tingin mo naman nga na, yun nga, sa tingin mo na yung sarili mo, nakikita mo, na para talaga sa BPO, push mo yan. Pero kung sa tingin mo na hindi naman magbabago pa yung career mo, hangga't kaya mo naman let's say yung sa pagtatapos nga ng study mo, pagtapusin mo muna yung sarili mo. Kumbaga, kung kaya mo lunukin yung katoksikan para lang makapag-graduate ka, go. Pero kung hindi, bitaw. Kasi mental health mo yung nakasalalay dyan. Kasi anong gagawin mo kung nakagraduate ka pero baliw ka na? Wala ka na sa wisyo. Yes, so diba? Pangalagaan ang mental health. Oo, so kung hindi na kaya, bitaw. Wag mo nang ipilit na kaya ko to. Yes, yung iba kaya, pero paano yung kung ikaw mismo hindi na pala? So bitaw, wag kang matakot na mawala ng work. Wag kang matakot na mag-apply sa iba or i-pursue kung ano talaga yung gusto mo marating sa buhay. Ayan ang isa sa mga pinakamagandang marinig. Huwag kang matakot kasi sabi nga nila nothing stop you. Parang aside lang na, ikaw lang naman talaga yung nag-i-stop sa limit mo, sa sarili mo. Oo. Alam mo yung sarili mong kapasidad. Oo, so, kumbaga, kung sila ayaw maniwala sa kapasidad, dapat ikaw mismo sa sarili mo, naniniwala ka na kaya mo. Huwag mo isipin yung mga bagay-bagay na kung ano mang mangyari. Yes, pwede siyang mangyari, pero dapat mag-take risk ka talaga. Kasi hindi naman mangyayari yan kung hindi ka mag-take ng risk. Tama. Yan, I agree. At dahil dyan, salamat sa isang healthy conversation tungkol sa, healthy pa ba yun? Pinag-usapan natin mga toxic ng mga BPO industry. Pero again, gusto ko lang magpasalamat sa aking guest ngayon na si MJ. Sana meron kayong natutunan ngayong araw sa conversation na to. Kung nagustuhan mo tong episode na to, don't forget to like, share, and subscribe sa Same Feels Podcast. At syempre, gusto kong marinig ang thoughts mo. Comment ka sa episode na to. Hanggang sa next kwentuhan, same time, same feels.